Hindi nga ata siya namamalikmata lamang dahil hanggang ngayon ay ganun pa rin ang nakikita at nababasa niya. Walang nagbago. Pero paano naman nangyari yun? Paano nagkaroon sila ng marriage certificate ni Hunter? Ni sa panaginip nga, hindi nangyari na ikinasal siya sa binata. Tapos may ganun pang nangyari ngayon. Napailing siyang muli kasabay ng muling pagpapakawala ng malalim na paghinga. Idi alam niya rin ang tungkol dito, tanong niya sa sarili. Malamang Mabel, saan mo ba nakita ang envelope na yan? Hindi ba sa opisina niya? Malamang na alam niya ang tungkol dyan, pagtatalo pa ng kanyang isipan. Totoo ba to? Muli niyang pinakatitigan ang hawak na papel. Baka naman hindi totoo, baka prank lang to, anya. Diyos ko naman, Mabel, at sino naman ang gagawa ng ganitong prank sa iyo, Aber? Tanong pa niya sa sarili. Muli siyang bumuntong hininga ng malalim. Ilang beses na ba niyang ginagawa yun? Simula pa kanina. Hindi na rin niya mabilang. Sumasakit na lamang ang ulo niya sa kakaisip sa bagay na yun. Masisira na ata siya nito ng utak. Ibinilak na lamang niya ang envelope sa loob ng kanyang bag at nagtuloy na ng uwi sa bahay nila. Ate, anang MJ, nasa sala ito kasama ang dalawang kapatid. Ang aga mong umuwi, ate. Tanong ni Nexie sa kanya. Oo, maagang natapos ang trabaho ko eh. Sad na lamang niya. Si nanay pala, kumain na ba kayo? Tanong niya. Nandun si nanay sa kapitbahay natin. Kumain na rin kami, ate. Si MJ ang sumagot sa kanya. Maghahain ba ako ng pagkain para sa'yo, ate? Tanong din ito pagkuway. Umiling siya. Hindi na. Ako na lang ang bahala mamaya. Magpapahinga lang ako saglit. Saad niya at naglakad na rin papasok sa kwarto niya. Tahimik siyang umupo sa gilid ng kanyang higaan. Hindi totoo to, Mabel. Pagod ka lang. O baka nananagilip ka lang. Kailangan mong gumising. Maya-maya muling kausap niya sa sarili. Tinampal-tampal pa niya ang kanyang mukha. Kinurot-kurot niya yun. Ramdam niyang nasasaktan siya sa ginagawa niya. Napatingin siya sa may pintuan ng kanyang kwarto. Nang kumatok doon si MJ at pumasok, may sulat pala na dumating kanina ate para sa'yo. Anito at binigay sa kanyang puting sobre. Kunot ang noo na tinanggap naman niya yon. Kanino galing nang wala siyang makitang kahit ano ng sulat sa labas niyon. Nagkibit naman ang balikat ang dalaga. Hindi ko alam ate. Wala namang sinabi ang lalaki na naghatid niyang kanina. Ang sabi niya lang, para daw sa'yo. Tapos, umalis agad. Okay, salamat. Saad na lamang niya. Magpahinga ka na muna ate para makakain ka na maya-maya. Anito at lumabas na rin sa silid niya. Nagtataka man ay binuksan na rin niya ang sobre na yon. Ganun na lamang ang pagpapakawala niya ng mabigat na paghinga nang makita niya ang pamilyar na papel. It's the same. Kagaya rin yun sa nakita niyang papel kanina sa opisina ni Hunter. Ano ba to? Sino bang may gawa nito? Nagbibiro bang na may gawa nito? Tanong niyang muli sa sarili. Hindi pa rin talaga siya makapaniwala sa mga nangyari ngayong gabi sa kanya. Is this some kind of joke? Kasi hindi niya talaga maintindihan ang kanyang sarili ngayon. Gusto niyang matawa o matuwa dahil sa isiping kasal kuno sila ng lalaking gusto niya. Pero naaasar din siya dahil ramdam siyang pinaglalaroan siya ngayon kung sino mang Poncio Pilatong may gawa niyon. Muli siyang napatitig sa marriage certificate. Pero paano maging biro yun din? Nakasealed ang papel na yun. Nagpapatunay na totoo at legal na ikinasal nga sila ni Hunter. Diyos ko, masisiraan ako ng ulo dahil dito. Anya at mabilis na binitawan ang papel. Nahulog yun sa sahig. Tumayo siya sa kanyang pwesto at nagparuot pa rito ng lakad. Humihikab pang bumangon mula sa kama niya si Mabel. Hindi pa man tumutunog ang kanyang alarm clock. Kinabukasan ay tumayo na siya at naligo. Well, sino ba naman ang makakatulog ng matiwasay kayong okupado ang isipan mo sa maraming bagay? Buong magdamag ay hindi man lang siya dinalaw ng kanyang antok. Nakapikit ang kanyang mga mata, ngunit gising naman ang kanyang diwa. Pabiling-biling lamang siya sa kanyang higaan. Kung minsan naman ay nakatulala siya sa kisame. Nabilang na rin niya ang mga baka at kambing na dumadaan sa imagination niya. Pero wala, hindi sumulpok ang kanyang antok. Daig pa niya ata ang nakainom ng 10 tasa ng kape ng nakaraang gabi. Gising na gising siya. Pagkatapos niyang maligo, ay nagluto na rin siya ng almusal at kumain. Saktong 6:30 ng
Umaga ay narinig niya ang busina ng sasakyan mula sa labas ng kanilang bahay. Bit-bit ang shoulder bag ay naglakad na siya palabas pagkatapos niyang ayusin ang kanyang sarili. "Good morning, Mabel," bati sa kanya ni Wancho. Isang tipid ng ngiti naman ay binigay niya rito bago siya sumakay sa front seat nang pagbuksan siya ng binata. "Bigla kang umuwi kagabi tanong nito nang makasakay na ito sa driver's seat. Bahagyan niya itong nilingon pagkuha ay inayos ang kanyang seatbelt. "Ha? Oo, hindi na ako naghintay sa pagdating niyo ni Sir Hunter kasi yun nagkaroon ng emergency sa bahay kaya bigla akong umuwi." Pagdadahilan niya, "Ganun ba? Akala ko kung ano na nangyari sa'yo kaya bigla kang nawala rito." Ngumiti lamang siya ulit, "Salamat sa pag-aalala, Wancho." Ngumiti rin ito sa kanya, "Hinahanap ka rin ni Sir Hunter kagabi." Bigla siyang napatingin mula sa pwesto niya. "Siya? Hinahanap ng binata? Bakit naman? Bakit daw?" tanong niya. "Ewan ko, mukhang may importante atang sasabihin sa'yo." "Sasabihin na ba niya sa akin ang tungkol sa marriage certificate?" tanong niya sa isipan. Baka sasabihin niya sa akin kung sino ang gumawa nun at kung bakit may ganun. O baka kagaya ko ay naguguluhan din siya kasi hindi niya rin alam kung sino ang may gawa ng kalokohang yun. Bahala na. Kakausapin ko na lang din siya mamaya tungkol dun. Mas maganda nang malaman namin pareho kung anong ibig sabihin nun. Saad pa niya sa kanyang sarili. "Okay ka lang, Mabel?" Untag na tanong ni Wancho sa kanya maya-maya. "Oo, okay lang ako. May bigla lang akong naisip. Kung may problema ka, pwede kang mag-share sa akin. Huwag kang mahihiya ha. Salamat, Wancho. Pero okay lang ako, Anya." "Okay, maganda kung okay ka talaga." Saad pa nito. "By the way, sa susunod na day off mo, may lakad ka ba? Pwede ba kitang yayain ulit na kumain sa labas?" Pasensya ka na ha, pero hindi kasi ako pwede sa susunod na day off ko. May importante kasi akong gagawin." Saad niya. Tama nga ang kapatid at mga kaibigan niya dahil pumayag siya sa unang pag-aya nito sa kanya. Hayun ay may susunod pang ulit. Kung sana nung una pa lang ay umaayaw na siya, hindi na sana ito mag-aaya ulit sa kanya. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Wancho nang lingunin siya nito. "Ganun ba?" Tumango siya bilang sagot dito. "Pasensya na, Wancho ha." "Okay lang," maya-maya saad nito. "Maybe next time na lang ulit kapag may playtime ka." Hindi na siya umimik. Ngumiti na lamang siya rito at binaling na sa labas ng bintana ang kanyang paningin hanggang sa makarating sila sa bahay ni Hunter. Bago pumasok sa malaking pintuan, humugot siya ng malalim na paghinga. Saglit na inipon niya yon sa kanyang dibdib bago pinakawalan sa ere. "Anong gagawin ko ngayon kapag nagkita kami sa loob?" tanong niya sa kanyang isipan. "Nakakahiya, paniguradong maiilang na naman ako sa kanya. Bahala na nga." Nag-sign of the cross pa siya bago niya hinawakan ang seradura at pinihit yun pabukas. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Nakakabinging katahimikan ang sumalubong sa kanya sa loob ng sala. Napatingin siya sa taas ng hagdan. Muli siyang napabuntong hinanga, saka naglakad na papasok. Hanggang sa makarating siya sa kusina. Nagtimpla siya ng kape para sa binata. Inihanda niya rin sa gilid ng tasa ang isang newspaper na binili nila ni Wancho kanina. Kabado at tila hindi siya mapakali habang nagpaparoot parito siya ng lakad sa tapat ng lababo. Maya-maya lang ay narinig din niya ang mga yabag. Napapasok na sa dining, napatingin siya sa direksyon ng pinto. Saktong pumasok si Hunter at nagsalubong ang kanilang mga mata. Ewan pero automatikong kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Nang masilayan niya ang mukha ng binata, ramdam niyang kakaiba ang tibok ng kanyang puso sa mga sandaling yun, lalo na't ibang klase ang titig nito sa kanya. Habang naglalakad palapit sa lamesa, parang nag-slow motion din ang paligid nito habang sinusundan niya ito ng tingin. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na mapatulala rito. Mas lalo siyang naakit sa binata. Kakaibang dating nito ngayon sa kanya. Mas lalo itong nagiging gwapo sa paningin niya. Kung ito na nga naman ang kanyang asawa, hindi ka lang basta matutulala rito. Hindi ka lang basta mai-inlove. Hunter is full of package man. Ito ang tipo ng lalaking papangarapin mong makasama hanggang sa pagtanda mo. Buong buhay mo. The ideal man. Every girl's dream. At isa na rin siya roon sa mga babaeng nangangarap na makasama ang lalaking to. Are you okay? Bigla siyang napakurap nang marinig niya ang boses nito.
Bahagya pa siyang nagulat na makita niyang nasa harapan niya na pala ito mismo. 2 hakbang na lamang ang layo nila sa isa't isa dahil abala ang kanyang isipan kanina. Hindi na niya namalayang nakalapit na pala ito sa kanya. Ha? Nauutal na saad niya pagkuway mabilis na nag-iwas ng tingin dito. Nangunot naman ang noo ni Hunter habang nakatitig pa rin ito sa dalaga. Maya-maya ay nagpakawala ito ng buntong hininga saka naglakad pabalik sa lamesa. Umupo ito sa kabisera. I was looking for you last night. Wala ka na rito sa bahay nang umuwi ako. Anito at dinampot ang newspaper. Humigop din ito sa tasa ng kape. Muli siyang napatingin dito ng diretso. Hindi niya tuloy mapigilan na mapangiti ng matamis dahil sa sinabi nito. Hinahanap nga siya nito kagabi. Kinikilig naman siya. No one did the dishes, dagdag pa nito. Mabilis pa sa 4:00. Napalis ang matamis ng ngiti sa mga labi niya nang marinig niya ang muling sinabi nito. Yung kilig na nararamdaman niya ngayon ay biglang bumagsak sa marmol na sahig. Napasimangot pa siya. Kala ko pa naman. Bulong niya sa kanyang sarili. Next time, finish your work before you leave. Napasimangot siyang lalo. I pay you, so do your job well. Ang sungit talaga nito. Salip ay pabulong na reklamo niya. Sorry na po sir, nagkaroon lang po ng emergency sa bahay. Pagdadahilan niya rin dito. Naglakad na siya upang lumabas ng kusina. Nag-angat naman ang mukha si Hunter at sinundan ng tingin ang dalaga. And a small smile flashed on the edge of his lips. Huwag mo akong binibiro ng ganito, Mabel, ha? Nanlalaki ang mga matang saad ni Emerus kay Mabel nang ikwento niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa marriage certificate. Ipinakita niya pa ang mga ito, ang papel dahil ayaw ding maniwala ng mga ito sa una. Mabilis na kinuha ni AC sa kamay ni Emerus ang papel at paulit-ulit na binasa yun. Marriage certificate, Hunter Silas Imperial, Mabel Alfanta, anito, gulat at hindi rin ito makapaniwala. Seryosong nga ito, Bes, kahapon crush mo palang si Sir Dodong mo, tapos ngayon asawa mo na siya. Idi wow, biglang tinakpan ni Emerus ang bibig ng kaibigan. Shh, ang bibig mo, Aces, maya-maya niyan may makarinig sa atin. Saway nito. Sorry na, nagulat lang ako eh. Hindi lang ako makapaniwala. Anito nang tanggalin ang palad ni Emerus na nasa bibig nito. Nagulantang lang ang buhay ko nang dahil dito, Bes, saad pa nito. Bakit? Sa tingin mo ba, Bes, hindi rin nagulantang ang buhay ko rito? Tanong niya, halos mawala ako sa sarili ko nang mabasa ko ito kagabi. Saad pa niya sa dalawa. Hanggang ngayon, paulit-ulit lang ang tanong sa isipan ko kung paano nangyari ito at kung sinong gumawa nito. Kasi tingnan mo, pirma ko ang nandyan. Nagkausap na ba kayo ni Sir Hunter? Alam niya bang tungkol dito? Anong sinabi niya? Sino raw ang may gawa nito? Sunod-sunod na tanong muli ni Emerald sa kanya. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Hindi pa kami nagkakausap tungkol dito at parang ayoko muna siyang makausap tungkol dito. Hindi ko kasi alam kung ano ang gagawin ko kapag pinag-usapan na namin ito. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Kung anong isasagot ko sa kanya kung sakaling magdebate kami tungkol dito. Kinakabahan na rin pa rin siya hanggang ngayon. Kanina nga habang nasa loob sila ng sasakyan, halos pigil na niya ang kanyang hininga. Ramdam niya kasi ang mga titig sa kanya ni Hunter mula sa backseat ng sasakyan. At parang pakiramdam niya, may alam ang binata tungkol doon. Ayaw lang nitong magsalita rito. Ngayon, Diyos ko, kung may sakit pa ako sa puso, malamang na kanina pa ako pumanaw dito, saad muli ni Aces. Pero maya-maya bigla rin itong napangiti ng malapad at matamis. Pero Bes, kinikilig ako. Mrs. Imperial ka na pala. Anong Mrs. Imperial ka riyan, Anya? Kasi Bes, legal to no? Totoo ang papeles na to. So, ibig lang sabihin yan, totoong Mrs. Imperial ka na nga. Hindi lang natin alam kung paano nangyari at nagkaroon ng magic sa din ni Emerus. Ewan, tila nahapong napaupo siya sa upuang naroon sa gilid ng lakir. Hindi ko pa rin alam kung anong dapat kong maramdaman kapag nakikita ko ang papel na yan. Kapag sumasagi sa isipan ko ang laman ng papel na yan, wala rin akong ideya kung paano nangyari to. Kausapin mo na lang si Sir, yun lang ang mainam na solusyon sa problemang ito, Bes, Emerus. Anong Emerus? Oo nga, may point si Emerus kasi kung puro na lamang siya mag-iisip kung paano nangyari yun, kung sino may gawa yun, kung totoo ba yun, wala siyang makukuhang sagot para sa mga katanungan niya. Paruot pa rito sa labas ng penthouse si Mabel, hindi mapakali at hindi malaman kung anong dapat niyang gawin. May 10 minuto na simula nang magpasya siyang
Umakyat sa penthouse para kausapin ang binata. Hindi na kasi siya matahimik at gusto na niya itong kausapin. Pero ngayon namang naraw na siya ay tila nawalan siya ng lakas ng loob na harapin ang lalaki. Paano na lang kapag nasa harapan niya na ito? Magagawa ba niyang ibuka ang kanyang bibig para magsalita? Para magtanong? Ngayon pa nga lang wala na siyang masabi dahil sa labis na kaba ng kanyang dibdib. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga nang tumigil siya sa pagpaparot parito. Tumayo siya sa tapat ng pintuan. Ito na talaga, Mabel. Ito na talaga. Kailangan mo siyang kausapin bago ka patuluyang mabaliw sa kakaisip. Kalma ka lang. Wala namang masamang mangyari sa'yo eh. Mag-uusap lang kayo. Kausap niya sa kanyang sarili. Bumuntong hininga siyang muli ng pagkalalim-lalim at saka umangat ang kanyang kamay upang kumatok sa pinto. Pero kagaya kanina, hindi niya magawa-gawa yun. Mabel, ano ba? Katukin mo na siya riyan para makausap mo na siya at matapos na ito. Naiinis na sad niya sa sarili. Ano nga ang sasabihin ko kapag nandiyan na siya? Nagtatalo na naman ang isipan niya. Tanungin mo lang siya ng ano ba ang trip mo, Sir Hunter? Bakit may ganitong marriage certificate akong nakita sa loob ng opisina mo? Paano nang nangyari? Nakasal na tayong dalawa. Aba, hindi porket crush kita ay okay lang sa akin. Itong joke mo, okay lang sa akin na maging mag-asawa tayo ng ganito lang kadali. Laglag ang balikat na muli siyang napatalikod at napasandal sa pinto. Napahawak pa siya sa seradora. Ang hirap nga hindi ganun kadaling harapin siya at kausapin siya tungkol doon. Nanghihina ang katawan ko, ang mga tuhod ko. Tila mangyak-yak na saad pa niya. Nag-umpisa ka na naman mabaliw, Mabel. Kaya kailangan mo nang kausapin ang lalaking ito. Okay? Kumalma ka muna. Inhale, exhale. Sunod-sunod na banayad na paghinga ang ginawa niya upang pakalmahin ang kanyang sarili. Ngunit gano'n na lang ang labis na kaba ng kanyang puso. Nang bumukas ang pintuan at matumba siya. Napasigaw pa siya ng malakas dahil sa labis na takot na bumagsak siya sa marmol na sahig. Ngunit hindi naman ito nangyari. Sa halip ay dalawang matigas na mga braso ang sumalo sa kanya mula sa kanyang likuran. Gulat din si Hunter nang pagkabukas nito ng pinto ay biglang matumba papunta sa kanya ang babaeng nakasandal sa labas ng pinto. Mabuti na lamang at naging alerto ito. Mabilis nitong nasalo ang dalaga. Tila nag-slow motion ang paligid ni Mabel nang mapaliyad siya at magtama ang mga paningin nila ni Hunter. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso sa mga sandaling yun. Hindi na dahil natumba siya at natatakot siyang mahulog sa sahig at masaktan, kundi dahil sa labis na kilig na nararamdaman niya habang nasa mga bisig siya ng binata, habang nakayuko ito at nakatitig sa kanya. Mataman, Sir Hunter, nautal na sambit niya pagkuway nagmamadaling napatayo ng tuwid at binawi ang kamay niyang hawak-hawak na ito. Napalunok na siya ng kanyang laway habang hindi makatingin ng maayos sa binata. What are you doing? Seryosong tanong ni Hunter sa kanya. Hindi niya malaman kung anong sasabihin dito. Basta ang alam niya lang ay mas lalong lumakas ang pagkabog ng kanyang puso dahil sa mga nangyayari. Parang pakiramdam niya gusto nang lumabas sa ribcage niya ang kanyang puso o parang mapuputulan din siya ng hininga sa labis na pagtibok niyon. Kapag minamalas ka nga naman, bakit kasi may pagsandal pa sa pinto, Mabel? Ayan tuloy ang nangyayari. Paninir mo ng kanyang isipan. Hindi niya tuloy malaman kung anong gagawin sa mga sandaling yun. Kung pwede nga lang na magpalamon siya sa marmol sa sahig. Ngayon, para lang mawala siya sa paningin nito. Kanina pa niya ginawa, gusto ko po sana kayong makausap, sir. Kaunda-utal na at sa huli ay saad niya nang mabahagya niya nagtung tiningnan. Nangunot naman ang noo ni Hunter habang nakatingin din siya ng mataman. Maya-maya'y namaywang pa ito. What is it? Tanong nito. Pwede po ba sa loob tayo mag-usap? Balik na tanong niya. Humuntong hininga naman ang binata saka tumayo sa tabi ng pintuan upang papasukin siya sa loob. Kahit nanghihina pa rin ang kanyang mga tuhod at kalamnan ay kumilos na rin siya upang pumasok at makausap ng maayos ang lalaki. Nakasunod naman ito sa kanya. Nang marating niya ang sala, muli siyang nagpakawala ng mabigat na paghinga. Ito na, Mabel, huwag ka nang kabahan dyan. Tatanungin mo lang naman siya para matapos na itong mga katangungan sa isipan mo. Anya sa sarili. Ilang sandali siyang natahimik, inipon pa niya ang kanyang lakas. Bago muling magsalita, karaan ng ilang segundo,
ay pumilit siya paharap dito. "What now?" tanong ni Hunter habang magkasalubong pa rin ang kilay nito. Sir, mula sa bulsa ng kanyang uniform ay inilabas niya ang marriage certificate na kinuha niya kagabi sa opisina nito. Dinala niya rin yun sa kanyang trabaho para ipakita rito kapag magkausap na sila. Kahit labis na kaba ang bumabagabog sa kanyang dibdib, sa mga sandaling yun ay nilakasan na rin ang kanyang loob. Kailangan niya ng sagot sa mga katanungan niya. "Sir, itatanong ko lang po sana ang tungkol dito," anya, at inabot niya yun sa binata. Saglit siya nitong tinitigan bago tinanggap ang papel. Ngunit gano'n lang ang pagsalubong ng mga kilay nito matapos mabasa ang laman ng papel na yun. Kunot ang noo na napatingin itong muli sa kanya. Biglang umigting ang panga nito. Where did you get this?" tanong nito. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin nang makita niya ang nakakatakot na itsura ng binata. Parang anumang sandali ay pwede siya nitong saktan dahil sa galit at talim ng tingin nito sa kanya. At parang ngayon tuloy siya nagsisi kung bakit kinausap niya pa to at pinakita niya pa rito ang marriage certificate na yun. Muling nagsimulang mangatog ang kanyang mga tuhod nang kumilos si Hunter sa kinatatayo nito. Naglakad ito palapit sa kanya. "I said, where did you get this?" Nagtaas pa ito ng boses na siyang naging dahilan ng pagkislot niya dahil sa pagkagulat. Ano po, may nagpadala po sa bahay namin, sir." Ang dautal na saad nito. Yun na lamang ang sinabi niya dahil panigurado siya kung sasabihin niya rito na sa opisina niya nakuha ang papel na yun, mas lalo itong magagalit sa kanya. Pero yun naman ay may katotohanan din. Ibinigay yun sa kanya ni MG kagabi dahil para daw yun sa kanyang sabi ng lalaking nag-deliver ng sulat na yun. "Hindi ko po alam kung sino o kanino po galing yan. Basta may dumating lang po na sulat sa bahay at ayan nga po ang laman. Kaya po, nandito ako kasi gusto ko pong malaman kung bakit may mga ganyan. Bakit, alam niyo po ba ang tungkol dyan? Wala po kasi akong ideya kung anong gustong ipahuwatig ng sulat na yan." Anya na labis pa rin kinakabahan, lalo na't mas lalo lamang tumatalim ang titig sa kanya ng binata. "I mean, hindi naman po kayo ang may gawa niyan, hindi po ba, sir?" tanong pa niya rito pagkuway. Maya-maya ay mabilis din siyang nagbawi ng tingin nang makita niya halos mag-isang linya na ang mga kilay ng binata. Kung nakakamatay nga lamang ang titig nito sa kanya, malamang na bumulagta na siya ngayon sa marmol na sahig na kinatatuyuan niya. "And why would I do this?" Sa halip ay balik na tanong nito sa kanya, habang hindi pa rin mawala-wala ang pangungunot ng noo nito. "Do you think I'm too stupid to do this nonsense, Miss Alfanta?" Dagdag pa nito. Wala sa sariling nakagat niya ang pangibabang labi niya, kasabay ng muling pag-iwas ng tingin dito. Bakit parang kasalanan pa niya ata ngayon kung bakit may ganung nangyari sa kanila? Wala nga siyang kaalam-alam kung paano nangyari yun. Wala siyang ideya kung sino ang may gawa yun, kung saan ang galing yun. Tapos ngayon, ito pa ang may ganang magalit sa kanya at iparamdam sa kanya na siya ang may kasalanan. Aba, hindi tama to. Biktima lang din naman siya rito. Naglakad si Hunter palayo sa kanya. Nanggigigil na nilukot nito ang papel at itinapon sa kung saan. Ilang saglit na katahimikan ang namayani sa loob ng 4 na sulok ng penthouse na yun. Maya-maya ay muli siyang nag-angat ng mukha at tiningnan ang binata. "Gusto ko lang naman pong magtanong sa inyo, sir, kasi wala po akong ideya sa at kaalam-alam kung paano po talaga nangyari to. Kahit po ako nagulat ako nang malaman ko ang tungkol dito." Anya, humarap sa kanyang binata. Pinakatitigan siya nitong muli sa kanyang mga mata. "Really?" Tila nanunuyang tanong nito. Maya-maya, "O baka naman ikaw may pakana nito?" tanong pa nito. Ang tila natatakot na itsura niya kanina ay biglang naglaho at mabilis na nagsalubong ang kanyang mga kilay. Teka, tama bang narinig niya? Siya ang sinisisi ng binata kung bakit may ganong nangyayari ngayon sa kanila. Walang hiya. Nagtungo na nga siya roon dahil gusto niya malaman ang sagot sa mga katanungan niya. Tapos ngayon siya pang pagbibintangan nitong gumawa niyon. "Do you need money, Miss Alfanta? Kaya ginagawa mo to?" tanong pa nitong muli sa kanya. Ewan, pero biglang nag-iba ang pakiramdam niya sa mga sandaling yun. Kung naroon lamang ito malapit sa kanya, baka biglang bumigwas ang kanyang palad sa mukha nito. Anong gusto nitong sabihin sa kanya? Na ginawa niya yun para sa pera? Kasi naghahabol siya ng pera dito. Aba, ang kapal naman ng mukha nito. Hindi porkit mayaman ito, pwede na ito magsalita ng ganun sa kanya.
Pwede na siya nitong akusahan sa bagay na hindi naman siya ang may gawa. Nagpipigil sa sariling napailing siya. Kalma, Mabel, anya sa sarili. Speak it, Miss Alfanta, muling saad ni Hunter sa kanya. Do you need money? That's why you did this, stupid? Teka lang naman po, sir, putol niya sa pagsasalita nito. Masamang tingin ang ipinukol niya rito. Kung kanina ilabis siyang pinakabahan na hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, ngayon naman ay inis siya at galit ang nararamdaman niya para dito. Sigurado siya roon. Nagpunta po ako rito dahil gusto kitang makausap ng maayos tungkol dyan. Dahil wala akong alam kung sinong gumawa niyan at kung anong gusto niya mangyari sa atin. Tapos ngayon, pagbibintangan mo akong ako ang gumawa niyan kasi gusto ko ng pera mo, galit na saad niya. Natawa pa siya ng pagkakpagway. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Bakit? Ito lang bang marunong magtaas ng boses at magalit? Pwes, maging siya marunong din, lalo na kung ganitong pagbibintangan siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Sira ulo ba siya para gawin yun? Para kumuha ng marriage certificate sa PSA para sabihin kasal na? Siya sa lalaking hindi niya naman nobyo. Sir, mahirap lang po ako at ang pamilya ko, pero ni minsan hindi po pumasok sa isipan ko ang kagaya ng binibintang mo ngayon sa akin. Maayos akong napalaki ng mga magulang ko at isinusumpa ko sa puntod ng tatay ko na wala akong kaalam-alam kung paano nangyari ang lahat ng ito. Kaya po sana huwag kayong magbintang kagad ng ganyan. Saad niya rito. Kung kayo ay nagulantang at nagagalit dahil sa mga nangyaring ito, pwes ako rin po, hindi ako natutuwa sa marriage certificate na ito dahil unang-una, wala pa sa isipan ko ang pag-aasawa, kaya nakakagulantang talaga to, mga pangyayaring to. At ang pangalawa, kung ikaw lang din ang magiging asawa ko, hindi bale, nang maging matandang dalaga ko. Saad pa niya, talaga ba, Mabel? Hindi ba't crush mo siya? At kilig na gilig ka sa dudong mo? Pero bakit ngayon sinasabi mong okay lang na maging matandang dalaga ka? Basta wag lang ito ang maging asawa mo. Anang isipan niya. Basta, wala na akong pakialam kung crush ko man siya o ano. Kung ganito lang din naman ang ugali niya, mabuti pang itigil ko na lamang ang paghangang nararamdaman ko sa kanya. Nako, ito na nga bang sinasabi niya? Kapag nagalit na siya, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Kung ano-ano na lang ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. You! Gaya ng sabi ko sa inyo, sir, wala pa akong kinalaman dito. Gusto ko rin pong malaman kung sino ang may gawa nito. Agaw niyang muli sa pagsasalita nito. Magsasalita pa sana ulit si Hunter nang bigla namang bumukas ang pintuan ng penthouse at iniluwa roon si Ashmon. Nagulat pa ang binata nang makita niya roon silang dalawa ni Hunter. What happened? Nagtatakang tanong ni Ashmon sa kaibigan. Isang malalim na butong hininga lamang ang pinakawala ni Hunter sa ere. Did you talk about the marriage certificate? Tanong nitong muli. Okay, kausap ko ang sarili ko nang hindi man lang sumagot sa kanya si Hunter. Sa halip, ay pumasok ito sa silid nito. Kuya Wancho, anang Nexie na makita nito ang binata na nasa labas ng eskwelahang pinapasukan nito. Nakangiti pa itong malapad nang lumapit sa lalaki. Nexie, anang binata, dito ka pala nag-aaral? Tanong nito. Tumango naman ang dalagita. Oo, sagot nito. Anong ginagawa mo rito? May dinaanan lang ako kaibigan dito. Nito na itinuro pa ang building na nasa harap ng mga ito. Ganun ba? Tapos na ba ang klase mo? Bakit nandito ka pala sa labas? Hindi pa nga po, wala kasi ang isang teacher po namin kaya wala pa kaming pasok, sagot nito. At tinapunan din ng tingin ang itim na BMW na pag-aari ni Hunter at pinapagamit nito kapag hinahatid sundo ang kapatid nitong si Mabel. Kumain ka na ba? Tanong ulit ni Wancho sa dalagita. Oo, tapos na po, nito. Sige, Kuya Wancho, papasok na ako. Naghihintay na kasi sa akin ng mga kaibigan ko. Pagkuway, paalam nito. Sige, mag-aaral ka mabuti. Kumuway pa ito. Ngumiti lamang ang dalagita. Saka nagmamadali nang naglakad papasok sa gate kung saan naroon ang tatlong kaibigan nitong babae at naghihintay dito. Sino yun, Nexie? Tanong ng isang babae na maputi at may hitsura. May Gucci ring bag na nakasabit sa braso nito.
Sa klase pa lang ng postura at kutis nito, makikita na may kaya sa buhay ang pamilya nito. Siya ba ang sinasabi mong bagong driver niyo? Tanong din ng isa pang kaibigan nito. Malapad ng ngiti, ang mabilis na sumilay sa mga labi ni Nexie. Pagkuway, muling nilingon sa labas ng gate ang binata. Yeah, siya nga, sagot nito at kumaway pa kay Wancho nang tumingin din sa direksyon nito ang lalaki. Wow, so ibig sabihin car niyo yun? Tanong din ng isa pang babae. Nasa mukha pa nito ang pagkamangha habang nakatingin sa mamahaling sasakyan. Yes, Serena. Bagong bili ni ate, walang pagdadalawang isip na sagot ito. Really? Wow, mayaman din pala talaga kayo, Nexie, ano? Mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ng delegata dahil sa sinabi ng kaibigan nito. Oo naman, ano? Anong akala mo sa akin? So, when mo naman kami papupuntahin sa inyo para makita namin ang house nyo? Tanong ulit ng unang babae. Biglang natigilan si Nexie dahil sa naging tanong na yun sa kanya. That's a good question, Laila. Yeah, right, Serena. Para naman makapag-banding din tayo sa house ni na Nexie. Saad naman isang babae. What do you think about it, Nexie? Tanong pa nito. Biglang nag-iwas ng tingin ang dalagita. Maya-maya ngumiti ito ng pilit. Well, pwede naman but not now. Siguro kasi may exam pa tayo, right? After exams, tanong ni Laila ang pangalan. Perfect time yan, so we can chill kasi katatapos lang natin ang exam. We need to unwind. You're right, Clara. So let's go. We'll talk about it next time and I'm excited not to see Nexie's house, anang Laila at nagsimula ng maglakad. Me too. It's been 1 year na rin since lumipat dito sa school natin itong si Nexie. Ang hindi pa rin natin nakikita ang house nila. Ani Serena. Yeah, and I'm curious how rich Nexie is, ani Clara. Pilit ng ngiti ang muling ibinigay ni Nexie sa mga kaibigan habang naglalakad na ang mga ito sa hallway. Maya-maya'y nagpahuli naman ito at kinakabahang lumulunok ito ng laway. Okay ka lang, Bes? Tanong ni Aces kay Mabel na pumasok ito sa locker area at nadatnan doon ang dalaga na kanina pa nito hinahanap. Ha? Anya at napatingin din dito. Saan ka nagpunta? Kanina ka pa namin hinahanap eh. Hindi ka tuloy nakasabay sa lunch namin. Saad pa nito sa kanya. Okay lang. May pinuntahan lang kasi akong importante. Pinuntahan mo ba si Sir Dodong mo? Tanong nitong muli habang may kung anong kinakalikot sa loob ng locker nito. Banayad siyang nagpakawala ng buntong hininga at tumango. Hanggang ngayon talaga ay nagpupuyos pa rin ang galit niya para sa binata dahil sa mga sinabi nito sa kanya kanina. Nagpapantig pa rin ang kanyang mga tenga dahil sa pambibintang nito sa kanya. Nako, kung hindi niya lang talaga napigilan ang kanyang sarili kanina. Malamang na nakatikim ang binatang iyon ng sapak mula sa kanya. Pinuntahan ko nga siya sa kanina sa penthouse anya. Napatingin sa kanya si Aces. Oh, tapos anong nangyari? Tanong nito. Naglakad ito palapit sa kanya. Nang may sarado nito ang locker. May hindi ba magandang nangyari? Kasi yun kasi ang nasa itsura mo. Ngayon, bad trip ka. Bad trip ka na hindi ko maintindihan. Dagdag pa nito. Napaupo siya sa bakal na upuang naroon. Nainis at nagagalit nga ako sa kanya. Aces, anya. Bakit? Anong nangyari? Curious na tanong nitong muli. Paano? Pinuntahan ko nga siya roon para tanungin tungkol sa bagay na yun. Tapos ako pang naging masama sa aming dalawa. Pag-uumpisa niyang magkwento sa kaibigan. Nangunot naman ang noo ni Aces habang nakatitig sa kanyang mataman. Anong ibig mo sabihin na ikaw ang naging masama sa inyong dalawa? Ang walang hiyang lalaki na yun kasi pagbintangan ba naman ako ang may kagagawa ng marriage certificate na yun dahil daw naghahabol ako ng pera niya. Aba, loko talaga siya. Kung hindi lang ako nakapagpigil sa sarili ko kanina, sigurado ako may pinaglalagyan na siya. Hindi porket mayaman siya, hindi porket marami siyang pera eh. Pwede na siya magsalita sa akin ng ganun. Aba, hindi naman pwede yun, Aces. Muli na namang nagpuyos ang kanyang galit sa pilit niyang pinapahupa kanina pa. Kung nagkataong may sakit pa siya sa puso, malamang na kanina pa siya inatake o hindi kaya ay binawian na ng buhay. Ano? Sinabi niya yun sa'yo? Nanlaki ang mga matang tanong ni Aces. Hindi ito makapaniwala sa mga narinig mula sa kanya. Aba, at loko nga talaga ang hunter na yun. Masyadong matapobre
Akala ko pa naman mas mabait siya kaysa kay Ma'am Amanda. Yun naman pala ay may itinatago siyang sungay. Napapailing na litanya pa nito at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Kitang-kita sa mukha nito ang pinaghalong inis at pagkadismaya dahil sa mga nalaman nito ngayon tungkol sa ugali ng lalaking dating hinahangaan nito. Buwisit siya. Hindi ko na tuloy siya gusto para sa'yo. Ayoko na maging kayo in the future. Mas mabait pa pala kaysa sa kanya si Sir Asmon. Umismid pa ito habang magkasalubong pa rin ang mga kilay. Maging siya man ay medyo nadismaya rin dahil sa naging ugali ng binata. Kanina habang magkausap sila. Ang nasa isipan niya ay mabait na tao ito. Na kaya ito nagsusungit sa kanya kasi may pinagdadaanan lamang ang puso nito. Pero hindi niya inasahan ang mga sinabi nito sa kanya kanina. Mukhang pera ang tingin nito sa akin. Sa tanang buhay niya ni walang nagsabi sa kanya ng ganun. Ang lalaking yun lamang, tama nga siguro si Aces, matapobre ang binatang yun. Okay lang ba kayo? Tanong ni Emeros na kapapasok lang din sa locker area nila. Hindi okay tong amiga natin, si Aces ang sumagot kay Emeros. Bigla namang nangunot ang noo ng dalaga habang naglalakad palapit sa dalawang kaibigan. Bakit? May problema ba, Mabel? Tanong nito. Malaki ang problema, Bes. Hindi na ituloy ni Mabel ang sasabihin kay Emeros nang mabilis na nagsalita si Aces. Pwede ko bang malaman kung anong problema mo, Bes? Tanong ulit ni Emeros. Loko pala kasi ang matapobreng dodong na yun eh. Muling saad ni Aces. Napabunting hininga na lamang ng malalim si Emeros nang magkatinginan sila ni Mabel. Pinaikot din ito ang mata at namaywang sa harapan ng dalawang kaibigan. Hindi ako informed na Mabel na rin pala ang pangalan mo ngayon, amiga. Kunyari naiinis na saad nito. Mabilis namang napangiti si Aces at nag-peace sign dito. Sorry, hindi ko lang mapigilan sarili ko. Naiinis kasi talaga ako sa dudong niya eh. Mantakin mong mapagbintangan pa siya. Si Mabel na siya ang may kagagawa ng marriage certificate na yun. Kasi pera daw ang habol ni Mabel sa kanya. Hindi ba't pangmamata ng kapwa yun? Akala ko pa naman mabait siya. Kaya gusto ko siya nung wala pa si Mabel dito sa hotel. Tapos, ngayon malalaman ko na lang na ganun palang ugali niya. Mabuti na lang at nagkakras lang ako sa kanya. Litanya nito habang napapailing pa. Kunot ang noo na napatitig si Emeros kay Mabel. Matapos nitong marinig ang kwento mula kay Aces. Sinabi niya yon sa'yo? Hindi rin makapaniwalang tanong nito sa kanya. Oo, baka raw kailangan ko ng pera kaya ginagawa ko yun. Anya. Sobra naman ata yung sinabi niya. Kaya nga nagpunta ka sa kanya para itanong kung may alam siya tungkol doon. Tapos, pagbibintangan ka pa tuloy. Nako, kung kasama mo lang ako kanina na naroon, baka nakatikim siya ng mag-asawang sampal mula sa akin. Hindi na rin ito napigilan ang sarili. Sino ba naman kasi ang matutuwa sa nasabihin ng ganun ang kaibigan mo? Wala. Mamaya, samahan mo ako. Ako ang kakausap sa kanya. Wag na, Eme. Hayaan na lang natin. Anong hayaan? Hindi pwede yun, Mabel. Agaw nito sa iba pa niyang gustong sabihin. Oo nga. Agree ako. Kay Eme, hindi pwedeng hayaan mo na lang ang mga sinabi niya sa'yo kanina. Pagsang-ayon din ni Aces. Hindi na lamang siyang salita. Alam naman niyang hindi siya mananalo sa dalawang ito. Napabuntong hininga na lamang siyang muli ng malalim. Hey, Mabel! Bigla siyang napalingon sa kanyang tabi nang basta na lang sumulpot si Asmon. Nakangiti pa ito nang malapad sa kanya. Good evening po, Sir Asmon. Nakangiti ng bati niya rito. Where are you going? Pupunta lang po ako sa office ni Miss Miranda. Itatanong ko lang kung dadaan pa ba ako sa bahay ni Sir Hunter para magluto ng dinner niya. Anya. You don't need to go to his house. Nasa office siya ngayon. Saan nito sa kanya? I mean, in his other office. Late na naman siguro siya uwi ngayon kasi may meeting siya. Ganun po ba, Anya? Mabuti naman dahil ayaw niya itong makita ngayong mainit pa ang kanyang dugo dahil sa mga nangyari kanina sa penthouse nito. Kanina pa nga siya nagdadasal na sana hindi na muna niya ito makita at mukhang sang-ayon naman sa kanya ang panahon ngayong gabi. So, uwi ka na ba sa inyo? Maya-maya tanong sa kanya. Wala naman na po akong gagawin. That's good. I mean, pwede ba kitang ayain na magkape? Tanong nito. Wala sa sariling napahinto siya sa kanyang paglalakad at napatingin dito ng mataman. Saglit niyang pinakiramdaman ang kanyang sarili kung gano'n na
na naman ba ang magiging reaksyon ng puso niya. And there, medyo bumibilis na naman ang tibok niyon. Habang magkahinang ang kanilang mga mata, mabilis siyang nag-iwas ng tingin dito at nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Ano ba kasi talaga itong nararamdaman niya? Bakit pati kay Asmon ganito na rin ang puso niya? Hindi ba't hindi pwede na dalawa ang nagugustuhan niyang lalaki? Hey, are you okay? Tanong sa kanya ni Asmon. Tinawakan pa ang kanyang braso. Napatingin siya sa kamay nito, Ron. Maya-maya, lihim at muli siyang nagpakawala ng buntong hininga. Kumalma ka, Mabel. Hindi ka dapat nagkakaganito kay Sir Asmon lang. Anang kanyang isipan. Aham, sige po sir, sagot niya rito. Bigla namang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Asmon. Good, so let's go, anito. Tumango naman siya at magkaagapay na silang naglakad palabas ng hotel. Naroon na sa entrance ang kotse nito. Matapos iabot ng baliboy kay Asmon ang susi ng sasakyan nito, ay inalalayan pa nito ang dalaga na makasakay sa front seat bago ito sumakay sa driver seat at pinaandar ang kotse. So, how's your day, Mabel? Tanong ni Asmon habang nasa biyahe na sila. Ngumiti siya. Kahit papano ay kumalma na rin ang kanyang puso. Hindi na yun kumakabog na para bang wala ng bukas. Okay naman po sir, medyo nakakapagod pero masaya, sagot niya. Oh come on, stop calling me sir and using po kapag tayo lang ang magkausap. We're friends already, right? Anito, saglit siyang lumingin dito nang magtama ang kanilang mga mata ay muli siyang nag-iwas ng tingin. Ibinaling niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin. Nakakahiya naman po sa inyo sir, pati sa mga nakakarinig kapag tinawag ka ng Asmon lang. Boss ka namin eh. Tumawa naman ito ng pagak. Who cares? I'm your boss but still, we're friends so you can call me Asmon. Come on Mabel, wala namang masama ron. Giit at pamimilit pa nito sa kanya. Sa huli, ay napakibit na lamang siya ng kanyang balikat at ngumiti. Okay, kung yun ang gusto mo, Asmon, anya. Mahinang tumawang binata nang lingunin siya nito saglit. That's nice, mas maganda kapag Asmon lang ang tawag mo sa akin. Ayaw mo ng Teo? Tanong pa niya. Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Asmon at nagsalubong ang kilay. No, you can't call me that way. Anito, kunyari umismid siya. Ang arte mo talaga eh. Magkaibigan naman na tayo sabi mo, hindi ba? Yeah, but still, you can't call me Teo kasi hindi nga. I'm not your mom. Mabilis na saad niya. Naalala niyang yun ang sinabi nito sa kanya nung una. Oo na, kunyari napipilitang saad niya rito. Napangiti na lamang muli ang binata habang nakatuon sa unahan ng sasakyan ng paningin nito. Dito tayo magkakape? Nagtatakang tanong ni Asmon kay Mabel habang inililibot nito ang paningin sa paligid. Isang food truck ang nakaparada sa gilid ng kalsada habang may mga lamesa namang nakahilira sa tabi niyon. Marami ang taong naroon na nagkakape at nag-i-snack. Maganda ang pwesto dahil naroon yun malapit sa dagat. Maganda ngang magkape ron dahil malamig ang simoy ng panggabing hangin. Bakit? Ayaw mo? Ayaw mo ba? Balik na tanong niya rito. Mabilis naman nagkabit ng balikat ang binata kasabay ng pag-iling nito. Of course not. Anya, let's go. Malamig ang paligid kaya masarap magkape. Saad pa nito at hinawakan ang kanyang bewang upang igaya siya nito palipit sa bakanting lamesa. Wala naman na siyang nagawa kundi ang patianod na dito. Mabel, nakangiting saad ng isang lalaki. Medyo may edad na lumapit ito sa pwesto nila. Hi, Kuya Milo! Bati niya rito. Mabuti naman at napadang ka ulit dito. Ilang gabi na kitang hindi nakikita. Akala ko lumipat ka na ng paborito mong kapehan. Pabirong saad nito sa kanya. Humagikik lamang siya. Nako, wala naman pong makakatumbas sa lasa ng kape niyo. Kaya nga po kayo ang paborito ko Anya. Mas lalong lumapad ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Sino pala itong kasama mo? Maya-may tanong nito nang balingan ng tingin si Asmon. Boss ko pala. Kuya, si Sir Asmon. Anya, si Kuya Milo, siya ang may-ari nitong food truck. Pagpapakilala niya sa dalawang lalaki. Nagkamay naman ang mga ito. Nice meeting you, anyang Asmon, and you have a nice business. Maraming salamat sir, anyang lalaki. Saglit lang at isi-serve ko ang kape nyo, anya. Ano ito at kaagad na umalis. Pero hindi pa ako umu-order. Nagtatakang saad nito nang biglang umalis ang lalaki.
Ngumiti naman siya. Wag kang mag-alala, ipapatikin ko sa iyo ang paborito kong kape rito, sabi niya. At isa pa, kahit ano naman ang inumin mo rito, siguradong akong magugustuhan mo. Mas masarap ang kape nila rito kaysa sa ibang store. Pagmamalaki pa niya sa binata. Okay, if you say so, anito, kapag nagustuhan ko ang kape nilang sinasabi mo, I will treat you, pero kung hindi ko magugustuhan, ikaw ang manlilibre sa akin. Deal? Mas lalong lumapad ang ngiti sa labi niya pag kuwa'y tinanggap ang kamay nito. Deal? Maya-maya lamang ay dumating ulit ang lalaki habang bitbit na nito ang isang tasa ng kape. Salamat Kuya Milo, enjoy, anang lalaki, saka umalis na. So tikman mo na, anya, at dinampot na nito ang kanyang tasa. Kahit mainit-init pang kape ay dahan-dahan na siyang humigop. Doon matapos niyang hipan. Ang sarap talaga. Ganun na rin ang ginawa ni Asmon matapos siya nitong tingnan. Pagkatapos nahipan ang umuusok pang kape, ay humigop na rin ito roon. Anong masasabi mo? Masarap, hindi ba? Tanong niya rito. Hindi naman agad nagsalita ang binata. Seryoso lamang ito habang nakatingin sa kanya. Ano na? Tanong pa niya. Maya-maya ngumiti na ito ng nakakaloko. Yeah, you're right. Masarap nga ang kape. Napangiti na rin siya ng malapad. I told you, anya. So, paano ba yan? Libre mo ako ngayon, di ba? It's a deal. So, yeah, muling humigop sa tasa ng kape si Asmon. It tastes good. Sariling timpla kasi ito ng lola ni Kuya Milo. At itong kape na ito, ang pinakapaborito ko rito. Bukod sa espresso nila, pagkukwento pa niya sa binata. Kung ano nun lamang na pagkwento nila, kaya hindi na nila namalayan na tumatakbo na pala ang oras. Parati ka na pala rito ah. Yes. Lagi nga akong narito. Oo, matagal na akong suki ni na Kuya Milo, kaya kilala nila ako rito. Pagkaupo ko pa lang sa pwesto ko, automatic na agad ang order ko kasi alam na nila kung anong gusto ko. Masayang pagkukwento pa niya sa binata. Well, halos may 2 taon na rin siyang suki ng kapiyang yon, kaya kilala na siya may-ari at crew doon. Bigla siyang napayakap sa sarili niya nang umihip medyo ang malakas at malamig na simoy ng hangin. Maya-maya bigla din tumayo sa pwesto nito si Asmon at hinubad ang suot nitong coat. Tumayo ito sa tabi niya at pinatong yon sa balikat niya. Medyo nagulat naman siya dahil sa ginawang yun ng binata. Pero hindi na siya tumanggi pa. Kanina pa rin talaga siya nalalamig eh. Ngumiti siya rito. Thank you, yun na lang sinabi niya. Do you want to go home? Nilalamig ka na ata ang sobra. Let's go, and I'll drive you home. Anito sa kanya. Hindi na rin siya umangal. Anong oras na rin kasi? Kung magko-commute pa siya, malamang naaabutin siya ng 10 oras ng gabi sa kakahintay ng masasakyan. Inalalayan siya ni Asmo na makatayo sa kanyang pwesto. Magkaagapay silang naglakad pabalik sa sasakyan nito. Nang mabuksan ang front seat ay inalalayan pa siya nitong makasakay doon. Ate, anang Nexie nang lumabas sa kwarto niya si Mabel. Nasa sala ang dalagita. O bakit? Tanong niya sa kapatid habang inaayos ang bag na nakasabit sa kanyang balikat. Wala ka ng baon? Tanong pa niya. Ngumiti naman ang dalagita. Oo ate, ubos na ang baon ko, anito. Mabilis niyang kinuha ang kanyang wallet at naglabas doon ng 200 at inabot yun sa kapatid niya. Ito, huwag magastos ha, may baon ka namang pagkain, saad pa niya. Salamat ate, pero pwede ba akong sumabay sa'yo ate? Tanong nito. Mabilis namang nangunot ang kanyang noo nang mapatingin siya sa kanyang kapatid. Ha? Kung pwede akong sumabay ngayon sa inyo ni Kuya Wancho kasi maaga ang klase namin. Baka malilate na naman ako. May exam pa naman din ako ngayon, saad pa nito. Pero Nexie, baka pagalitan ako ng boss ko. Hindi naman niya malalaman ate, saka on the way lang naman ang school ko sa pupuntahan mo eh. Please, yumakap pa ito sa kanyang braso at nagpakyut. Baynayad na bumuntong hininga ang pinakawalan niya, saka nagkibit ng kanyang balikat. Tara sa labas at ipagpapaalam ko kay Wancho kung okay lang na isabay ka namin. Saad niya at naglakad na palabas ng kanilang bahay habang kaagapay ang kapatid. Good morning Mabel. Hi Nexie, bati ng binata sa 2 babae. Malapad naman ang ngiti sa mga labi ng dalagita. Hi Kuya Wancho, good morning, bati nito. Wancho, okay lang ba kung isasabay natin tong kapatid ko? Kasi may exam siya ngayong umaga eh, baka maliit siya, nag-aalangan pa siya. Tumango naman ang binata, oo naman, walang problema.
Madadaanan naman natin ang eskwelahan ni Nexie. Anito, mas lalong lumapad ang ngiti sa labi ni Nexie dahil sa naging sagot ng binata. Thank you. Bumiti na rin siya sa binata. So tara na, baka malit pa tayo. Kaganitong binuksan ang pinto sa backseat para doon na sumakay ang dalagita. Pagkatapos ay sa front seat naman ang binuksan nito para doon naman siya sumakay. Ang bait talaga ni Kuya Wancho, ate, anang Nexie, habang prenti na itong nakaupo sa likuran. Tumawa ng pagak ang binata. Nang makasakay na rin ito sa driver's seat, hindi naman gwapo lang. Pabirong saad nito. Well, totoo yun, Kuya Wancho, gwapo ka. Magkakasundo tayong dalawa, Nexie, anito, at saka binuhay na ang makina ng sasakyan. Si Mabel naman ay nakikinig lang sa usapan ng dalawa habang nasa labas ng bintana ang kanyang paningin. Ilang saglit na biyahe lamang ay nasa tapat na nga sila ng eskwelahan kung saan nag-aaral si Nexie. Pagkababa ng dalagita sa backseat ay kumaway pa ito sa dalawang naroon. Bye ate, bye Kuya Wancho, anito. Mag-aral ka mabuti, Nexie ha. Thank you kuya. Sa kanit ito naglakad na papasok sa gate ng eskwelahan. Hi Nexie. Hi Laila. Is she your ate? Tanong ng babae habang nakatingin ito sa front seat ng kotse. Lumingon naman ang dalagita sa labas ng gate. Yeah, papasok na siya sa work niya. Anito at nagsimula na rin maglakad. Anong work ng ate mo? Business or something, ano? Ngumiti naman si Nexie. Actually, before mayroon kaming family business, pero since our papa died, nawala na rin yun. So, si ate, she's working in a 5-star hotel. Yeah, sagot nito. Really, ano naman siya roon? Manager. Tumango ito ng sunod-sunod. Oo, manager siya sa hotel. Wow, ang cool naman, saad ng babae. And what hotel ba siya nagwo-work? Hey girls, napalingon ang dalawa roon sa kaibigan nilang si Serena. Nakarating lang din, mabilis namang nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Nexie nang maputol ang pag-uusap nila. Hi Serena, bati ni Nexie sa kaibigan. Let's go, baka malit pa tayo. Seryoso lamang ang mukha ni Mabel habang nakatayo siya sa gilid ng pinto ng kusina. Maya-maya ay mula sa kinatatayuan niya ay nakita niya ang binata na papababa na sa hagdan. Nakatingin ito sa kanya ng seryoso. Nang hindi na niya matagalan ang mga titig nito sa kanya, ay siya nang kusang nag-iwas ng tingin dito. Maya-maya ay gano'n na lamang ang mabilis na pagkabog ng kanyang puso nang huminto sa tapat niya si Hunter. Kahit may tinig ang bumubulong sa tenga niya na tingnan ito, hindi niya yung ginawa. Pinanatili niya lamang ang kanyang paningin na nakatuon sa hamba ng pintuan. Banayad na paghinga pa ang pinakawalan niya sa ere makaraan ng ilang segundo. Pakiramdam niya kasi matutuyuan na siya ng laway sa lalamunan dahil sa pagpipigil niya ng kanyang hininga. Nakatitig man siya sa unahan niya pero alam niyang nakatitig pa rin sa kanya nang seryoso ang binata. Ewan, pero naramdam niya talagang unti-unting nanghihina ngayon ang kanyang mga tuhod. Parang anumang sandali ay babagsak siya sa marmol na sahig dahil nakakailang na mga titig sa kanya ng binata. Bakit? Nauutal ang tanong niya rito. Maya-maya, tinapunan na rin niya ito ng tingin. Hindi na niya kasi mapigilan ang kanyang sarili. Ilang segundo pa kasi ang lumipas na nakatitig ito sa kanya. At hindi nagsasalita. Sigurado siyang mapugto na ang paghinga niya. Miss Alfanta, sambit nito ngunit mabilis ding tumigil. Pinakatitigan nito ng mataman ang dalaga. Diyos ko, ang ganda ng mga mata niya. Parang nanghihipnotismo. Sambit ng kanyang isipan, mas lalo lamang tuloy ng hina ang kanyang mga tuhod habang nakatitig siya sa mga mata nito. Mga matang tila humihigop sa lakas niya. Parang pakiramdam din niya, naririnig na rin ni Hunter. Sa mga sandaling yun ang tibok ng kanyang puso. Papalakas yun ng papalakas, parang hinihingal na siya na hindi niya maintindihan. Pati ang sikmura niya, parang may mga paru-parong nagliliparan doon at nakikiliti siya. Shit naman, Mabel. Ano na? Tatayo ka na lang ba riyan? Gumalaw ka naman. Baka maputol lang ang buhay mo riyan dahil sa pagpipigil ng hininga mo. Paninir mo ng kanyang isipan. Nang maramdaman niyang parang bibigay ng kanyang mga tuhod dahil sa labis na panghihina niyon, mabilis siyang kumilos. Maglalakad na sana siya pero bigla namang may kamay na humawak sa kanyang braso. Ramdam niya ang kuryenteng nanulay mula roon, papunta sa buong katawan niya, wala sa sarili at dahan-dahan niya siyang lumingon sa binata.
Muling nagsalubong ang kanilang mga mata. Mabel, sambit ni Hunter sa pangalan niya. Sir, biglang may tumunog na sa cellphone siyang naging dahilan upang maputol ang tensyong nabuo sa pagitan nilang dalawa. Mabilis na binitawan ni Hunter ang braso niya. Pagkuway dinukot sa bulsa ng pantalon nito, ang aparatong tumutunog pa rin. Nanghihina pa man ang mga tuhod pero nagmamadali na siyang naglakad upang lumabas ng bahay at lumayo sa binata. Hello, anong masagot ni Hunter ang tawag dito saka naglakad. Papasok sa loob ng kusina. Mabel, yes po Miss Miranda. Anya nang marinig niyang babae na pumasok sa locker. May kailangan po ba kayo? Tanong pa niya, can we talk? Anito. Sige po, Anya. At kaagad na naglakad ng lumabas muli ng locker area ang babae. Sumunod siya rito. Ano po bang pag-uusapan natin Miss Miranda? Tanong niya habang tinatahak na nila ang koridor papunta sa opisina nito. It's about Hunter, Iha, anito. Bigla siyang napahinto sa paglalakad at napatitig sa babae. Po, bakit po? Tanong niya. Ngunit sa halip na sagutin ang kanyang katanungan, muling ipinagpatuloy ni Miranda ang paglalakad nito. Wala naman siyang nagawa kundi ang sumunod na rin dito hanggang sa marating nila ang opisina nito. Have a seat first, Iha, anito sa kanya. Kinakabahan na naman siya. Parang pakiramdam niya kasi ay may alam na siya kung anong gusto nitong pag-usapan nila ngayon. Napapalunok pa siya ng kanyang laway habang paupo na sa single sopa na nasa tabi ng lamesa nito. Hindi niya man lang nagawang ialis ang paningin sa babae. Nagpakwala rin ng malalim na buntong hininga si Miranda nang umupo na rin ito sa swivel chair nito na nasa tapat ng lamesa. Ilang saglit na katahimikan ang namayani sa apat na sulok ng opisinang yun. Maya-maya ay siya na ang unang bumasag sa katahimikang yaon. Ano po bang tungkol kay Sir Hunter ang pag-usapan natin, Miss Miranda? Tanong niya. Well, I guess you already know about the marriage certificate. Mahinahong saad nito. Sinasabi ko na nga ba yun nga ang pag-uusapan nila ngayon. Hunter mentioned you to me last night when we had a conversation. And parang sinabi niya sa akin, alam mo na rin, ang tungkol sa marriage certificate niyong dalawa, saad pa nitong muli. Muli siyang nagpakawala ng buntong hininga. Pagkuway nagbaba ng tingin. Opo, Miss Miranda, anya. Hindi ko po sadyang makita ang papel na yon sa loob ng opisina niya. Tapos, may nagpadala rin po ng ganun dun sa bahay. Oh God, tanging nasambit ni Miranda. Pagkuway na pasandal sa upuan nito. This isn't happening right now. Napapailing pa ito. Miss Miranda, wala po ba kayong alam tungkol doon? I mean, hindi niyo po ba alam kung sino ang may gawa nito? Kasi nakakagulantang po na malaman na bigla na lang pong naging ganun. Nagkaroon ng marriage certificate na pangalan ko at ni Sir Hunter ang nandoon. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Well, siguro mabuti na lang din na ito ang kanyang tanungin tungkol sa bagay na yun. Baka makakuha pa siya rito ng sagot. Hindi kagaya sa binata na bigla na lamang siyang inakusahan. To be honest, Iha, nagulat din ako nang malaman ko ang tungkol dito the other day and I don't have any idea kung sino ang may gawa nito. Anang Miranda sa kanya. Nasa mukha rin ito ang pag-aalala dahil sa sitwasyong nangyayari ngayon sa kanila. But don't worry, we already talked to his lawyer. Pinapagawa na namin ang dapat na gawin para mapawalang bisa ang marriage certificate na yun. And ipinapahanap na rin namin kung sino ang taong nasa likod ng nito. And I promise you na magiging okay din ang lahat. Everything will be back in normal, Iya, saad pa nito. Kahit papano ay nakaramdam siya ng maluwag na paghinga matapos niyang marinig ang mga sinabi ni Miranda sa kanya. Ang buong akala kasi niya wala siyang pwedeng mahinga ng tulong para patapos agad tong problema niya. But thanks to Miranda. Salamat po Miss Miranda, anya, at tipid na ngumiti. No problem, Iha. Muli siyang nagpabuntong hininga ng malalim nang maalala niya ang naging pag-uusap nila kagabi ni Hunter. Naroon pa rin ang inis niya sa binata. Why, may problema ba, Iha? Tanong ni Miranda sa kanya nang mapansin itong napasimangot siya. Wag po sana kayong magagalit sa akin, Miss Miranda. Anya, nangunot ang noon nito. Why? Ang totoo po niya, naiinis po talaga ako kay Sir Hunter, saad niya at napaismid pa. Hindi naman napigilan ni Miranda ang mapangiti dahil sa sinabi niya. Bakit naman? May ginawa ba siyang hindi maganda? Wala po siyang ginawa sa akin na hindi maganda pero may sinabi po siya sa akin na kinakainis ko po. Ha? And what is it? Curious na tanong nito.
Pinagbibintangan niya po kasi ako raw po may kagagawan kung bakit po may marriage certificate kaming dalawa. Ang sabi niya po, naghabol daw po ako ng pera niya kaya ako po ginawa yun. Biglang napasinghap ng hangin at nanlaki ang mga mata ni Miranda nang marinig nito ang mga sinabi niya. What? Did he say that to you? Hindi makapaniwalang tanong nito. Tumango naman siya at nanulis ang mga nguso para siyang bata na nagsusumbong ngayon sa kanyang nanay dahil sa inaaway siya ng kanyang kalaro. Oh God, I'm sorry iha, anang Miranda at napabuga ng malalim na paghinga. I'm sorry for his behavior, Mabel. Nakakainis lang po kasi, don't worry, and I'll talk to him. Hindi niya dapat yun sinabi sa'yo. Salamat po ulit, Miss Miranda, anya. No worries, iha. I'll talk to him later, anito at tipid ng umiti. Paano po babalik na po ako sa trabaho ko, anito, at tumayo na rin siya sa kanyang pwesto. Napatayo na rin si Miranda sa pwesto nito. Okay, ako na ulit ang humihingi ng paumanhin dahil sa mga sinabi ni Hunter sa'yo, iha. Isang tango na may kasamang tipid ng ngiti lamang ay binigay niya rito, saka naglakad ng palabas ng opisina nito. Ate Wanda, tawag niya sa babae na makasalubong niya ito sa koridor. Pauwi ka na? Tanong nito sa kanya. Oo ate, mauna na ako sa inyo. Maaga kasing uuwi si Sir Hunter sa bahay niya, kaya maaga rin akong pinapalabas ni Miss Miranda. Anya, okay sige, kita na lang tayo bukas. Bye ate, ingat kayo mamaya, pakisabi na lang kila Emerald na nauna na ako ha. Sige, mag-iingat ka. Kagad siyang umalis at iniwan doon ang babae. Saktong pagkalabas niya sa hotel ay naroon na rin si Wancho at naghihintay sa kanya. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa front seat. Thank you, Wancho, nakangiting saad nito sa binata. Pero maya-maya ang ngiting yun sa mga labi niya ay bigla rin naglaho nang mapansin niyang may itao sa backseat ng kotse. Nang lumingon siya roon ay nakita niyang naroon ang binatang si Hunter. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Mabilis siyang nagbawi ng tingin. Itinuon niya sa labas ng bintana ang kanyang paningin. Nang makasakay na si Wancho at paandar rin itong sasakyan, ay nanatili na lamang siyang tahimik. Kung sana sila na lang ni Wancho ang sakay ngayon sa kotseng yun. Kanina pa sila nagkukwentuhan, pero naroon naman ang masungit nilang amo, kaya pinili na lang niyang manahimik. Kumusta naman ang trabaho mo, Mabel? Tanong sa kanya ni Wancho maya-maya.